isip at sa pakikinig. God bless you, Brother Lee. Yep. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga magandang patotoo, awitin. Salamat din sa Panginoon na meron tayong bisita ngayon. Welcome natin ang ating mga kababayan, sina Sister Beth, Sister Lisel, si Jessica, Amen. at siyempre kayong lahat mga kapatid. Ay welcome po tayong lahat muli. Salamat na adarama natin palagi ang pag-ibig ng Panginoon. At sa oras na ito ay ako humihiling din sa inyo. Patuloy niyo idalangin na hindi po madali ang tumayo sa likod ng pulpito para mangaral. At tayo palagi ay dedepende lang sa Panginoon. Kaya sa hindi pagtagal, tayo po lahat ay tumayo. Amen. At ating pong buksan ating mga Biblia. Babasahin natin dalawang libro, ano po? Una sa Jeremiah 29 verse 11. Basahin po natin doon. Sabi po rito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng mga pag-asa sa inyong huling wakas. At pupunta po tayo sa Philippians chapter 2 verse 12 hanggang 14. Philippians 2:12 hanggang 14. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang iyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang mga bulong-bulong at pagtatalo. At pagpalain ng Diyos, kanyang banal na salita, tayo po sandali manalangin. Niling po natin kay brother ninyo. Panalangin, amen. 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 Tayo po yung manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na may bigin sa lahat. Marami pong salamat Panginoon na sa araw po na ito. Sa oras po na ito Panginoon, kami po yung pupurit, nagpapasalamat sa iyo. Salamat Ama sa mga biyaya po na aming pong natanggap na nakabusugan po ng aming buhay spiritual Panginoon. At salamat Panginoon na ang Holy Spirit ay nasa amin sa oras po na ito. Dalangin po namin Panginoon na sa muli namin pagkikinig ng iyong banal na salita. Dalangin po namin Panginoon, ikaw pong tumulong sa iyong itinayong mabuting tagapaglingkod Panginoon. Ikaw pong magbigay sa kanya ng kapangyarihan upang sa ganyan Panginoon, sa aming makikinig, sa aming lahat ay mabless po kami at mga bisita po namin ay kanila pong makilala ka sa kanilang mga buhay. Samantalang kami nagpapatuloy, Ama, dalangin namin, amin pong may handog sa iyo ang aming pakinig at ang aming puso ay aming may handa, Panginoon, na tumanggap pa ng iyong mga salita upang sa ganyan, Panginoon, lalo kaming mahamon, lalo mo kaming magamit, Panginoon, na malinis sa sanggapan at lalo kaming ma-inspire sa aming paglilingkod, Panginoon. Dalangin namin, bigay mo sa amin ng pagtitiis, ang pag-ibig, Panginoon, sa pagtanggap ng mga salitang ito, Panginoon, upang walang maging hadlang, walang maging puwang ang kalaban, Panginoon, kundi ang iyong mapagpalang salita ay pumasok sa aming mga puso, Panginoon. Kaya lahat ng bagay na ito aming binabalik, pinapasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ating basahin sa English. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. At dito sa Philippians 2:12, sabi rito, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only,
but not much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling. For it is God which work in you both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputings. Ang pamagat po ng pag-aaral natin, yung understanding God's will. Ay yung sa Tagalog po, yung pag-unawa sa kalooban ng Diyos. Ngayon mga kapatid, isang napakaganda na maalaman natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang natin malaman, kundi ito'y maunawaan natin. Sapagkat kung malaman natin, maunawaan natin ito isang napakalaking pagpapala. At hindi lang ito rin ang magiging gabay sa ating buhay habang tayo nandito sa sanlibutan ito. At yung kalooban ng Diyos sa ating buhay mga kapatid, yan po ang pinakamagandang regalo. Yung pong pinakamalaking blessing sapagkat napapaloob dito ang lahat ng mga pagpapala o biyaya na ipagkakalob ng Diyos sa atin at ito rin magigabay sa atin sa araw-araw. Ngayon, pag tayo pinag-uusapan natin yung plano ng Diyos o yung kanyang kalooban, may mga aspeto yan. Yung different aspects of God's will or plan sa buhay ng tao, dapat maunawaan natin yon. Kasi sabi nga maraming nagsisimba, maraming may mga relihiyon, pero alam ba nila ang kalooban ng Diyos? Maliban lang na sila lang ay nakikinig ng sermon, pero dapat maalaman natin to individually at maging maliwanag sa atin. Kasi kung hindi maging maliwanag sa atin, hindi natin to maunawaan at higit sa lahat, hindi rin natin to matatanggap. Pero kung maunawaan natin ito, doon tayo maa-attract, lalapit, i-embrace natin yan at higit sa lahat, ay ibig natin ito ay maganap sa ating buhay. Ngayon kaya makita maraming tao naliligaw dahil hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. May mga relihiyon sila, may mga paniniwala, pero ligaw pa rin. At ang nangyayari, nasa kasalanan pa. Ngayon doon sa different aspects of God's will or God's plan, unang-una yung sovereign will, tinatawag na soberenya. Ibig sabihin, pag sovereign will ay ang Diyos ang siyang naglalang ng buong sanlibutan, langit at lupa. At ang Diyos ang siyang, kung ano ang kanyang sinabi, yun ay matutupad. At higit sa lahat, nalalaman niya yung umpisa at sa yung wakas. Yan ang ating Diyos, mga kapatid. Diyos na mapangyarihan sa lahat. At tulad ng pinag-aralan natin kanina, kung naunawaan nyo yun, yung kay Moses, yung nangyaring milagro doon, yung miracle doon sa Great Sea na hiwa yung tubig para makadaan yung mga Israelita at maka-escape doon sa mga Egyptian na humahabol sa kanila. Miracle yun. Yung nakita nyo yung kapangyarihan ng Diyos dyan. Na bagamat si Moses ang nag-lead, ang Diyos ang siyang may kapangyarihan na gawin yung milagrong yan. At higit sa lahat, pag sinabi natin na nakokontrol niya yung nature. Kaya kung minsan may yung nangyari kay Noah, yung great flood, yung malaking baha, sa Panginoon yun. Yung nangyari sa Sodom and Gomorrah, nagpaulan ng apoy, sa Panginoon din galing yun. Ngayon, para maintindihan natin dito sa Isaiah 46 verse 9, may sinasabi rito patungkol sa sovereign will. Sabi niya rito, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos. Kita niyo yung una, sabi niya. Yung umpisa pa lang ng umpisa. At walang iba, liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Amen? Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay ay hindi pa nangyayari,
na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Sabi niya, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Mga kapatid, anong sinasabi rito? Yung umpisa, hanggang sa ngayon, hanggang sa future, hawak ng Panginoon niya. Amen? Ganyang kapangyarihan. Yun ang sovereign will na tinutukoy doon. At mga kapatid, tayo nasasaklaw doon sa sovereign will ng Panginoon o soberanya yan. Alam ng Panginoon din yung kung kailan ang pagbabalik o yung end of the world or yung judgment day. Alam na yan. Itinakda rin niya yung kamatayan ng bawat tao. Alam ba natin kailan tayo mamamatay? Hindi natin alam. Pero ang Diyos nakakaalam yan. At higit sa lahat, mga kapatid, ang napakaganda dyan na bago pa niya nilalang ang sanlibutan, nasa kaisipan na ng Diyos, mga kapatid, yung ating Panginoon, yung redemption through Christ. Alam ng Diyos na ang tao, bago niya nilalang ay magkakasala. Ngunit alam din ng Diyos na sa pamagitan ng ating Panginoon, ang tao ay maliligtas mula sa kasalanan. Makita natin doon. So isang parte lang yun, mga kapatid, ng yung will ng Panginoon. At ang pangalawa na dapat makita natin yung revealed will or preceptive. Ito'y patungkol sa Ebanghelyo o salita ng Diyos. Kung ano yung nandito sa Biblia, kaya ito ating pinag-aaralan, ito ay nireveal ng Panginoon sa atin upang maunawa natin, makilala natin ang Diyos, maunawa natin kanyang banal na salita, at higit sa lahat makita natin yung ating sarili, mga kapatid. Kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Makita natin kung anong klaseng pagkatao mayroon tayo, makita rin natin kung ang ating sarili, kung tayo ba, ang ating buhay ba ay nakakalugod sa Diyos. Kung tayo ba ay tunay na naglilingkod sa Diyos, kung tayo ba ay tunay na Kristiyano. Makikita natin lahat sapagkat ang banal na kasulatan, sabi nga, i-reveal niya lahat yan kung sino tayo. Parang tayo nakatingin sa salamin. Kaya pag tumingin ka sa salamin, tignan mo yung mukha mo, malikita mo kung malinis o marumi, o makikita mo yung katawan mo kung maayos o hindi. Higit pa ang salita ng Diyos sapagkat hindi lang nakikita yung pangharap, kundi pati sa kalooban ng puso, nakikita at nababasa yung isip. Mga kapatid, yun po. Higit sa lahat, pinapakita rito mga kapatid, kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang dapat nating gawin bilang tao. Mga kapatid. Alam niyo ba na God is a moral God? We are under the moral government of the Lord. At birang tayo nilalang na moral, we're subject to God's law. Kaya mga kapatid, kahit yung hindi naniniwala sa Diyos o kahit di nakapagbisa sa Biblia, subject tayo sa kautusan ng Panginoon. Bakit? Mayroong ibinilagay dyan ang law sa ating puso. Kaya yung konsensya, maalaman natin kung ano yung mabuti at masama. Kahit hindi mo alam yung nakasulat sa Biblia, pero nandyan na sa puso natin yan, na alam natin kung ano yung mabuti at masama. At kung gumawa ka ng masama, nagkakasala ka. Kung gumawa ka ng mabuti, mas mabuti yun. Mga kapatid, yan ay, kung makikita mo sa Micah, chapter 6, verse 8, basahin natin yun sa Micah, dahil napakaganda yung sinabi rito. Sabi rito, kanyang ipinakikilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Kaya nakikita natin mga kapatid na pinapakilala ng Panginoon sa atin kung ano ang mabuti para sa atin.
kung ano ang maganda sa atin. Binagkakalob niya ang maganda buhay. At isang pangatlong tatalakayin natin dito mga kapatid. Ito'y tiyak na alam natin. Wala iba yung permissive will. Permissive will from the word permit. God is allowing humans. Inaalaw ng Diyos ang tao na mamili para magkaroon siya ng choice. Allowing humans to make choice. Kaya tayo nilalang na mayroong free will o free choice. Kaya tayo pwedeng pumili. Mayroon tayong kalayaan. Ngunit sa pagpili natin mga kapatid, kung mali ang pinili mo o masama, mayroong consequences. So yun ang parte ng permissive will doon. Ngayon, saan natin to mararanasan? Sa mga decision natin, sa mga plano natin sa buhay, at saka kuminsan sa ating mga panahon. Yan, how to spend our time. Yan na, di ba, mayroon tayong choice yan. At sa trabaho, at ganoon din kung sa mga parte ng puso, di ba, kung gusto mong, sino mong gusto mong ibigin, pakasalan, abay, mayroon kang kalayaan, mga kapatid. At meron ding, ngunit sa lahat ng pagpili mong yun, mga kapatid, maaring pili mo'y tama, magtagumpay ka. Pero kung hindi tama ang pinili mo, mayroong failure. So, permissive will yan. Sina Adan sa kasi Eva, may permissive will sila dyan. Pero sinabihan sila ng Panginoon. May revealed will pa bago yun. Nasabi sa kanila, huwag kayong kakain ng bunga ng tree of knowledge. Pero kumain sila, kaya nagkasala sila. Mga kapatid, hanggang sa ngayon, may permissive will pa rin ang tao. Pwede kang gumawa ng kasalanan or pwede kang sumunod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? At isa pa doon sa parte ng permissive will, pinapayagan, inaalaw din ng Panginoon na mayroong mga nangyayari, mga sa kapaligiran, yung certain events. Kaya kuminsan, bakit nangyayari yung krimen? Bakit may mga dumarating na aksidente? Bakit ganito may mga namamatay? Bakit kung pwede lang, bakit sana ang tao dapat ay maligtas lahat mula sa kasalanan? Sana ang tao ay sumunod sa Panginoon. Pero bakit may sumusuway? Bakit may mamatitigas ang ulo? Bakit ayos makinig ng salita ng Diyos? Kasi may permissive will, mga kapatid. Ngayon, nararanasan natin yan everyday sa ating buhay. Kaya meron tayong choice Kaya pagising mo sa umaga, pwede kang gusto mong maligo o ayaw mong maligo. Papasok ka, hindi ka papasok. Kung anong gusto mong kainin. Di ba? Meron kang will na sinusunod. Kung anong gusto mong isuot na damit, yan. Marami napatungkol yan. Kasama yung pag-uugali rin ng tao dyan. Kaya mga kapatid, yung mga bagay na yun, nakita natin, yun yung mga iba't ibang aspeto ng kalooban ng Diyos. Mayroon pang isa, yung hidden will o secret will ng Panginoon na hanggang ngayon hindi pa niya sinasabi sa atin. At ito hindi natin malalaman. Darating ang panahon, malalaman natin. Kasi hindi lahat naman patungkol sa kalooban ng Diyos ay alam natin. Kaya loobin ng Panginoon tayo lahat. Pag namatay tayo, punta tayo sa langit, tatanungin natin sa Panginoon. Yung iba pang will ng Panginoon. Kasi ang Biblia, kung ano lang ang ibinigay sa atin ng Panginoon, ito lang ay para sa atin. Kaya hindi ibigay yung ibang kalooban ng Diyos sa atin dahil hindi maabot ng ating kaisipan. Yun ba mga kapatid? Kaya dito sa ating pag-aaral, bakit natin ito pinag-aaralan? Upang yung maalaman natin yung kalooban ng Diyos at ito ay
i-work out natin sa ating sarili at maunawa natin ang Panginoon upang masunod ang kanyang kalooban at hindi yung ating sariling kalooban. Pinakita to natin sa atin lahat ito, mga kapatid. Kaya sa ating pag-aaral na ito ang siya magbigay ng motivation na tayo ay malaman yung salita ng Diyos at masunod sa ating buhay. At ang unang-una dyan na dapat natin makita, kung pupunta tayo sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi po rito, mga kapatid, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Nakita niyo mga kapatid? Na sinabi noon ng Panginoon, na sinabi ni Pedro rito. Sabi rito sa Ingles, sabi niya, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that should come to repentance. Bakit sinabi yun, mga kapatid? Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Sa Romans 3:23, all have sins and come short of the glory of God. So ang lahat ng tao ay nagkasala, sa harapan ng Diyos, wala tayong totoong relasyon. Kasi ang kasalanan, sabi nga, sa 1 John 3:8, ang nagkakasala ay sa diablo. Pag may kasalanan sa puso ng tao, mga kapatid, hindi ka sa Panginoon. Kahit ikaw ay nagsisimba, kahit meron ka religion, kung ikaw ay mayroong kasalanan sa puso, ikaw ay sa diablo. Sapagkat yun ang sinabi mismo ng Biblia. Ewan ko kung yung ibang nangangaral binabasa ito. Pero mga kapatid, dapat itong basahin sapagkat napakahalaga. Alam niyo ba na sinabi nga rito na, basahin natin mismo sa 1 John 3:8. Sabi niya, ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo, sapagkat buhat ng pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang magawa ng diablo. So nakita natin mga kapatid, yung kasalanan sa puso ng tao, ang makakawasak lang ang Panginoon. Bakit? Dahil tayo, hindi natin kayang alisin yung ating sarili mula sa kasalanan. Tayo alipin ng kasalanan. Kinakailangan mayroong tagapagligtas. Kaya nagkatawang tao si Kristo para mamatay para sa ating mga kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sabi nga. Kaya kinakailangan mamatay si Kristo para mabayaran ating kasalanan. Dahil hindi pwede na tayong mamatay para sa ating kasalanan, tayo patay na sa kasalanan. At higit sa lahat, yung pampalubag ng kasalanan, walang iba yung walang dungis at kapintasan. Kaya nga sabi nga, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Doon sa panahon ng Old Testament, panahon ni Moses, sila ay naghahandog ng malinis na hayop para sa kasalanan. Pero yun ang shadow of the good things to come na sa New Testament, si Kristo na yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Anong dapat natin gawin? Pag ikay nasa kasalanan, ikaw ay magsisi at sasampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi nga, kailangan tayo magsisi para makamtan natin yung kaligtasan mula sa kasalanan. Ano yung kaligtasan mula sa kasalanan? Na ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan at higit sa lahat, ikaw ay ma-regenerate, mabago yung buhay mo. Pag ikay napatawad, mayroong regeneration. At ang magbabago nun, ang Diyos. Hindi tayo. Kaya dun sa 2 Corinthians 5:17, ano sabi niya? Kung sino man ang nakay Kristo, siya bagong nilalang, ang lahat ng mabagay nagsilipas na, narito silang lahat ay pawang naging mga bago. Kaya new creation in Christ.
Amen? Kaya lahat ng Kristiyano, sila ay bagong nilalang. Ayan. Ang karanasan nila yung born again in spirit, born again experience. Spiritual virtue, mga kapatid. Ito yung karanasan ng isang Kristiyano na naligtas mula sa kasalanan. Bakit born again spirit? Kasi yung kaluluwa natin patay. Kaya nga, kailangan maipanganak ka muli para bagong buhay. Amen? Para maliwanag yan, ano po? At ang Espiritu ng Diyos ang siya nagbibigay ng buhay. Kaya we're born in the Spirit. Karanasan po yun. Yung iba, walang kaalaman sa Biblia. Sabi nila, nandyan yung mga born again. Hindi po, mali po yung sabi nila. Sa hindi pagkala, nandyan yung mga Kristiyano. Ngayon, pag sinabi mo kay Kristiyano, karanasan mo na ikaw ay naligtas sa kasalanan. Ngayon, pag ikaw ay naligtas sa kasalanan, mayroong pagbabago ng buhay. Di ba? Maliwanag yung mga kapatid. Kaya mayroong testimony. Dati ikaw ay makasalanan, dati ikaw ay manlalasing, nung ikaw ay niligtas ng Panginoon, hindi ka na umiinom, hindi ka na nagsusugal, hindi ka na nambababae, hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagsisinungaling, mga kapatid. Pero pag nagsasabing Kristiyano, ginagawa pa mga bagay yun, hindi pa siya tunay na naligtas. Kristiyano lang sa pangalan, sa bibig. Pero sa puso, hindi siya Kristiyano. Makasalanan pa rin. Mga kapatid, ang Biblia ay diretso. Hindi yan nagpapatumpik-tumpik. Hindi yan nagko-compromise. Kung ikaw ay talaga gumagawa ng kasalanan, ikaw ay makasalanan. Hindi niya sasabihin kay Kristiyano. Ngayon mga kapatid, kaya dito na tayo, pag ikaw ay naligtas, pag-ingatan mo yung kaligtasan mo. Amen? Kaya ito yung ating pinag-aaralan na sabi rito sa ating binasa kanina sa Philippians, anong sabi rito? Kaya minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Ang sabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Sino nagsasalita rito? Si Pablo. Sapagkat, sabi niya, masunurin yung mga taga-Philippians, kasama niya Nakikita niya masunurin sila dahil kasama siya. Ngunit mawawala na, ako'y wala na, sabi niya, kundi bagkus pa ngayon ako'y wala, sabi niya, lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Mga kapatid, wag na kasi kung minsan kasama natin ang lahat natin mga kapatid sa Panginoon, tayo masunurin. Amen? Ngayon, dinala tayo sa abroad. Mag-isa tayo, wala na yung mga kapatid. Kumusta na ang iyong buhay spiritual? Yung salvation ba napapangalagaan? Mga kapatid, it's about a matter of choice. Nakita natin yung kalooban ng Panginoon. Anong sabi ni Pablo rito? Sabi niya rito, work out your salvation with fear and trembling. Mapahiwalay ka man sa mga kapatid. Dinala ka rito sa abroad, mga kapatid, ang Panginoon kasama mo pa rin. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kaya lahat ng ginagawa natin dito sa abroad, mag-isa man lang tayo, kasama natin ang Panginoon. Tandaan natin yan. Sa verse 13, anong sabi niya? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Ngayon, bakit to natin pinag-aaralan? Mga kapatid, ang price ng kaligtasan, namatay ang Panginoon para dito. Naghirap siya, pinahirapan, at siya namatay. Hanggang siya ay magkaroon ng resurrection, na buhay na maguli. Para lang makamta natin ang kaligtasan. Kaya tayo mga kapatid, mayroon tayong moral obligation na kailangan maingatan din yung kaligtasan sa kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Alam niyo kung bakit?
Mayroon pa ring free will eh. Pwede pa rin tayo magkasala kung gusto natin. Di ba? Kaya may mga Kristiyano na babackslide. Di ba? Ngayon, bakit na babackslide? Kung minsan, mas pinapahalagahan yung mga bagay na material. Kung minsan binigyan ng mahigit na pinapahalagahan yung sarili. Iniingat-ingatan natin ang ating sarili, mga kapatid. Di ba? Inaayos natin yung ating material physical. Kumusta yung ating spiritual? Higit nating ingatan yun. Kaya yung kaligtasan ibinigay sa atin, tanging yaman yan ng isang Kristiyano. Sabi nga nila, mawala na lahat, wag yung kaligtasan. Kasi yung kaligtasan, mga kapatid, napakamahal ang presyo niyan. Mismo ang buhay, katawan, pag naghirap ang Panginoon para maibigay lang sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig. Doon sa John 3:16, for God so loved the world, sabi niya, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but will have everlasting life. Ang panawagan niya, mga kapatid, universal. It's a collective. Ibig ng Panginoon na maligtasan sa libutan. But sabi niya, whosoever believes in Him, naging individual na yan. So ang kaligtasan individual, it's a personal, mga kapatid. Kaya tayo, mayroon tayong kanya-kanyang kaligtasan sa ating sarili. Ngayon, kung ikay naligtas, karanasan mo ito, na pag-iingatan pa ba hanggang sa ngayon? Ilang taon na ba tayo sa iglesia? Na pag-iingatan pa ba yun? Ngayon, sabi rito, sa verse 14, na ating pinag-aralan, mula sa 13, sabi niya rito, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Naligtas tayo sa biyaya, mga kapatid. We are saved by the grace. Ito yung biyaya ng Diyos. Ito yung libre. Hindi natin ito pinagpaguran. Ngunit sa pamagitan din ng biyaya, tayo ay makakapanatili. Yung kaligtasan na binigay sa atin, dapat lumago yan. Hindi tayo nananatili na tayo ligtas. Kailan tayo ay lumago? Saan? Sa pananampalataya. Gumawa tayo lumago saan? Sa pag-ibig. Lumago tayo saan? Sa paggawa sa Panginoon. Doon tayo lalago. Kaya mayroong biyaya na binibigyan pa na you have to work out your salvation. Kasi pag hindi mo win-work out ang isang bagay, mamamatay. Di ba? Kung kinakailangan na ikaw kumain ng kumain magpakabusog, di ba? Ang bata ganun para lumusog. At pag-iingat para lumaki siya. Ganon din ang ating buhay spiritual. Kailangan tayo ay lumago sa buhay spiritual. Ngayon, sabi rito, ito ay napakaganda. Pakinggan niyo mabuti. For it is God who is work in you both to will. Will, mga kapatid. Merong will. Sabi rito sa 14, sa 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. So mayroong tinutukoy dito na ang Panginoon gumagawa sa ating kalooban. At to do, nakakapatungkol yun sa paggawa, sa action natin. Ngayon, yung will, mayroong transformation yan. Kaya, yung pinag-aaral natin kanina, sovereign will, yung permissive will, at saka yung, ano ba yung isa pang kanina? Yung rebelled will, yan, yung preceptive will or rebel will. Nalaman natin yan eh. Kaya tayo patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Nakikinig ng kanyang mensahe para maalaman natin. Ngayon, pag nalalaman natin kalooban ng Diyos, yung mayroon transformation of will. Tayo'y binabago ng Panginoon. Kasi nung ikay naligtas na, binigyan ka ng kakayahan na gawin yung kalooban ng Diyos. Amen doon, mga kapatid. Magagawa mo na yon. Kasi pag may kasalanan sa puso, hindi mo magagawa yung kalooban ng Diyos kasi kasalanan ang siyang naging hadlang
para ikaw ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, mayroon transformation of will. Pati yung paggawa natin. Kaya mang kilos ng Kristiyano, iba na eh. Di ba? Ang sabi niya, yung dati kong ginagawa, hindi ko na ginagawa. Ayan. Yung ayaw kong gawin, ngayon ginagawa ko na. Dati ayaw ko manalangin. Dati ayaw ko magbasa ng Biblia. Ngayon ginagawa ko na. Dati ayaw ko mag-fellowship. Ngayon gusto ko makipag-fellowship. Dati ayaw ko makipag-prayer meeting. Ngayon gustong-gusto ko na. Sino bang Kristiyanong may ayaw makipag-prayer meeting, makipag-fellowship? Wala, di ba? Ngayon kung may Kristiyanong gano'n, may problema. Di ba? Kaya sabi, pag sa school titingnan yung attendance, nakalagay present. Pag may absent, bakit absent? Sabi nila kasi may sakit. Di ba gano'n din sa atin? Bakit di ka na dumadalo sa gawain? Kasi may sakit. May sakit. Sabi, may dahilan. So, mga kapatid, hindi naman tayo nag-judge about isa, kundi inaano lang natin yung sa parte ng spiritual. Ano po, mga kapatid? Ngayon, kagandaan nito, mayroon tayong online na prayer meeting, mayroon tayong online fellowship. Ano ang dahilan? Hindi tayo makadalo. May mga kapatid dyan. Kaya sabi na Sister Bell last week, buksan nyo lahat yung camera nyo para makita naman kayo. Kasi ba, minsan nakapikit na kayo doon, bigla yung tawagin manalangin, nagugulat kayo. Hindi kayo makapanalangin, tulog pala kayo. O mga kapatid, meron bang kumakain na tulog? O sige nga, siguro meron na magbubukas ngayon. Kasi kanina kalahati nakabukas Yung iba yata tulog pa. Baka nakapadyama. Ngayon, mga kapatid, mayroon tayong responsibility. Mga kapatid. Ngayon, yung responsibility ay binigay na sa atin ng Panginoon. But that responsibility na tayo ay gumawa para sa Panginoon. You have responsibility and the work of God. Ngayon binigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon. Give us that grace to accomplish. Give us the power to accomplish the work of God. Kaya tayo nandito, mga kapatid. Ano po? Alam nyo ba na bakit kaya dinala sa abroad? Iisipin nyo kasi gusto nyo. Alam ko, ang number one ang choice dyan material prosperity. Financial. Totoo yan, ma. Pero mga kapatid, kung titignan mo maigi kayo kay Kristiyano, dinala kayo, tayo dito sa abroad, iba-ibang lugar, gagamitin kayo ng Panginoon. Mga kapatid. Sa lugar nyo, walang Kristiyano dyan. Sino ang gagamitin ng Panginoon? Kanina, sabi sa ating pag-aaral, may kailangan ng leadership. Mga kapatid, nandito tayo sa abroad. Sino ang gagamitin ng Panginoon sa bawat lugar nyo? Sige nga, paano nyo ipapahayag ang salita ng Panginoon kung hindi mo karanasan na naligtas? So mga kapatid, alalahanin nyo, inaasahan tayo ng Panginoon. Nagagamitin tayo ng Panginoon saan man tayo pupunta. Tayo ba'y handang magpagamit sa Panginoon? Amen ba tayo dyan? Tayo ba'y handa at tayo ba ay nahanda sa gawaing mabuti? Yung bang kaligtasan ay binigay ng Panginoon sa atin na libre, ibig ba natin i-share sa iba? Siyempre, amen yun. Ngayon, yun ang napakaganda sapagkat sa paggawa mo sa Panginoon, ingatan mo rin yung kaligtasan. Amen? Isang napakagandang karanasan isang Kristiyano pag siya naligtas, anong ginagawa niya? Sinishare niya sa kanyang pamilya, sa kanyang kamag-anak. Kaya nga, alam mo, nagagalak tayo. Sabi ni Sister Diana Ross, nandito yung kanyang dalawang tiyahin. Sapagkat ibig niya rin sila maligtas. Diba mga kapatid, napakaganda yan na may share mo. Ngunit hindi lang siya, tayo lahat. Yun din natin, dinadalangin natin sa bawat pamilya natin na hindi pa naliligtas. Kamag-anakan, kaibigan, maging yung mga co-workers natin. Diba? Binigyan tayo ng chance ng Panginoon na tayo makarinig ng salita ng Diyos, tayo maligtas, merong ginamit ang bawat isa sa atin. At hindi natin makakalimutan kung sino ang ginamit na makamtan na
malaman natin yung katotohanan at tayo maligtas. At tayo lubos na nagpapasalamat. Tigit natin pasalamatan ng Diyos. Amen. Dahil sa Kanya galing lahat ito. Ngayon, punta tayo sa 1 John. Sa 5 verse 14 and 15. Sa 1 John. At ito naman yung paano natin unawain ng Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Understanding God's will in prayer. Dito po sa 5:14. Ang sabi po rito, 1 John 5:14. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang makahilingan sa Kanya ating hiningi. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen? And if we know that He hears us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Ngayon yung prayer. Lahat tayo nananalangin, mga kapatid, ang dami tayong hinihiling. Individual prayer, collective prayer sa prayer meeting, at may mga unspoken request. Meron tayong dinadalangin ng matagal, mga kapatid. Mga kapatid, yung mga sangkap dito, sabi rito sa verse 14, sa ating binasa, na sabi niya, at ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban. So number 1 yon, nahingi mo sa prayer yung kalooban. Bago ka gumawa ng isang hakbang, manalangin ka muna. Ang nangyayari, kuminsan, gumagawa muna tayo sa tayo manalangin. Eh di, mali. Di ba? Tingnan mo yung nangyari kina Joshua noon. Ang daming namatay. Sumugod sila kagad, di mo na nanalangin. Mali. Sa pakikipaglaban, mga kapatid, humingi ka muna ng prayer sa Panginoon na gabayan ka. Kasi kailangan natin gabay ng Panginoon sa lahat. Alam ba natin maging resulta ng mga plano natin? Hindi. Hinihingi natin ng basbas ng Panginoon. Kaya nga maging sa ating pagtayo rito, hinihingi natin ng basbas ng Panginoon. Ganun lang ba kadali tumayo rito? Ultimong ipipreach mo, hihingi mo sa Panginoon yan. Idadalangin mo, iiyak mo, ipapasting mo pa. At mag-aral ka, siyempre. Mga kapatid, hindi ganun kadali. Pero madali pag sa Panginoon. Alam niyo ba yun? Na tayo bilang Kristiyano, tinuturuan tayo magkaroon ng discipline. At higit sa lahat, tayo ay hindi lang sa ayon sa kalooban ng Diyos, kundi magkaroon tayo ng pagtitiwala, yung faith sa Panginoon, na itong ang ibibigay ng Panginoon sa iyo yung the best. Hindi niya ibibigay yung mahina. Yung magandang klase, ibibigay sa iyo. Merong nakalaan sa iyo. Pero sabi niya, hingin mo ayon sa kanyang kalooban. At siyempre, it takes time. Merong time ang Panginoon. Alam natin yun eh. Pero kung minsan nagmamadali tayo, na inaapura mo ang Panginoon. Di ba? Pag ikaw, anak, aapura mo yung magulang, sabi, huwag mo aapurahin. Di ba? Di ba? Hindi ka nga naglilinis ng kwarto mo eh. Sabi niya, di ba? Daming sasabihin pa. Mga kapatid, ang Panginoon, alam na niya eh. Yung plano mo, yung iniisip mo, anong gusto mo. But, kailan, siyempre, mga kapatid, respect, reverence. Mga kapatid, di ba? Ano ba yung pagtanggap natin sa Panginoon? Sabi niya, tinatanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord and Savior. Ibig sabihin siya ang mangangasiwa na ng iyong buhay. Kaya nang napaganda, we have to pray before we have to do anything or to decide, we have to plan. Di ba? Number 1 yan sa spiritual. And sabi nga pala doon sa Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God.
and His righteousness, and all these things shall be added on. Oh, di ba? Yung mga binata dyan. Oh. At sa mga dalaga, bay, hingin nyo sa Panginoon. At ikay naman ay bibigyan kung kalooban ng Panginoon kayo pa'y mag-asawa. Maraming dalaga rito sa atin. May pag-asa pa yan, mga kapatid, kung talagang niloob ng Panginoon. Kung minsan, di naman kayo nagpe-pray. Nabigyan kayo ng pag-asawa. Mga kapatid, sa lahat po ng plano natin. At it takes perseverance, patience, mga kapatid. Marunong tayo maghintay. Alam niyo ba sa pagtitiis, na ipagwawagi natin yung ating kaluluwa. Na ipagwawagi natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Bibigyan niya yung the best. Alam mo, minsan maganda yung naghihintay. Amen. Doon mo mararanasan yung tamis, yung success. Dahil sa tagal mo nagtiis, tapos andyan na. Na ibinigay sa'yo, anong sabi mo? It's worth it. Diba? It's worth waiting for. Thank God. Diba? To God be the glory. Sabi mo pa nga. Diba? Mga kapatid, alam mo ba na maraming nagkaroon ng failure, nagkaroon ng kalungkutan dahil siyempre nasusunod yung atin muna. Naging karanasan natin yan, mga kapatid. Sino ba? Sino ba sa tao? Ang tao gusto palagi, kasi tayo, pag kalooban natin, gusto natin gawin kagad. Di ba? Pero tayo, mga kapatid, ay sa Kristiyano, tinuturoan na tayo ng Panginoon. Hindi lahat ng gusto natin ay madaling kunin. Yung ba'y kalooban ng Diyos? Maring kalooban lang natin. Mga kapatid, and it also become an encouragement. Alam ba na naunawa ng Panginoon yun? Meron tayong isang tatalakayan dito. Yung 2 Corinthians 12:7 to 10. Ito yung napakaganda. At ating basahin ito. Sabi dito sa 2 Corinthians 12:7, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ito yung thorn of the flesh, na isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito, makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sayo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkus akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakaapi, sa mga pangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paginagpis dahil kay Kristo, sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Mga kapatid, thorn of the flesh. Pag sinabi yung thorn in the flesh, may mga bagay na nasa ating sarili. Kuminsan ito yung mga kahinaan, o kuminsan ito yung mga bagay na gusto nating paalis sa Panginoon dahil nagpapabigat sa atin. Maaring ito rin ay karamdaman. Di ba? May mga, alam niyo, ang dami ito pag pinangtungkol mo. Tigit sa lahat, dito sa sinabi ni Pablo, mayroong mga bagay na, itong bagay na gusto niyang paalis. Ito yung tinatawag ng tinik sa laman. Ngayon ito yung maaring weaknesses, ito yung problema. Isa rin yan. Maging trial sa atin yan. Pero kuminsan, bakit nandyan? Bakit ayaw alisin ng Panginoon? Kahit dinadalangin na. Kuminsan, kung kailan tayo lumapit sa Panginoon, dumarating din yung mga pagsubok, mga problema. Minsan, hindi lang sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga kapatid sa Panginoon. At sabi nga ni Pablo rito, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pagpapahayag.
Ang sabi niya, anong ibig sabihin nun? That I should be exalted above measure through the abundance of revelation. Kung gaano ka karaming kaalaman, marami kang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Naunawaan mo. Huwag kang maging prideful. Hindi ka, kasi kung minsan magaling ka na, ganyan, ang daming nalaman. Lumalabas yung pride. Pero ito yung sabi ni Pablo, sabi niya, binigyan ako ng isang tinik sa laman para hindi magpalalo. So, mga kapatid, isang bagay na nakita natin doon. Kaya pinapaintulot ng Panginoon, hindi pa inaalis. Para tayo maging humble. Amen? Para magkaroon tayo ng humility. At higit sa lahat, mga kapatid, upang tayo ay maging dependent palagi sa Panginoon. Kasi kung minsan tayo ay siyempre, lalo na pag palagi ka ng alam mo na lahat yan, kaya. Mga kapatid, wala pa rin tayong kabuluhan. Tayo manggagawang walang kabuluhan. Mga kapatid, kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. Sa pagliligtas na lang hindi naman tayo nagliligtas ang Panginoon. Ang pinasabi ng Panginoon, ipahayag nyo ang Ebanghelyo. Yun lang ating pinapagawa sa atin. We have to preach the gospel. Ang Panginoon na magliligtas. Kasi nakikita ng Panginoon ang puso ng tao. Tayo nadidiscern lang natin, but we don't know everything. So, yung Word of God ang gawin natin at higit sa lahat, sabi pa rito sa verse 8, tungkol dito'y makaitlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Anong sabi rito? 3 times siya nanalangin. 3 times. Mga kapatid, yung 3 times, ito na naman. Ang Panginoon 3 times din nanalangin sa Garden of Gethsemane. Anong sabi ng Panginoon doon? Ama, sabi niya, yung sorrow, that cup of suffering, kung luluobin mo, palampasin mo. Ngunit hindi yung aking kalooban maso, kundi ang iyong kalooban. Kaya yung kinanta natin kanina yun. Thy will be done. Diba? Ngayon, ang ating Panginoon mismo, nagkatawang tao siya, Diyos. Bakit siya nagsasabing ganon? Itong katanungan doon na kung kalooban mo nawa ang saro na ito ay lumampas. Bakit? Kasi yung physical na katawan ng Panginoon, yung kanyang pagkatao, makakaramdam ng sakit yun parang tayo. Sino ba ang hindi matatakot pag ikaw ay, alam mo, paparusahan ka, ipapako sa krus? Pahirapan. Nadarama ng Panginoon yun doon sa kanyang katawan. At higit sa lahat, na mabigat doon, ipapatong sa kanya ang kasalanan ng sanlibutan na hindi niya ginawa. Pero yung kanyang pagka-Diyos, nalalaman din niya. Kaya nga sabi rin niya, isinabit niya yung kanyang pisikal sa Diyos Ama. Nasabi niya, ang yung kalooban ang siyang masunod. Mga kapatid, anong makita natin? Tayo rin, isabit natin sa Panginoon. Ano man yung nadarama natin. Mga pasanin natin sa mga oras na ito. Problema o anuman, maging sakit. Tao lang tayo, kailangan natin ipagkatiwala sa Panginoon. Sabi niya, ano yung sabi sa Pedro? Sabi niya, ilagak mo ang lahat ng iyong kabalisaan sapagkat kay pinagmamalasakit. Mga kapatid. Ngayon, sabi po rito sa verse 9, at siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan. Kaya bagkus ako magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. So, ginagamit din ng Panginoon yung tinatawag ng tinik sa laman, yung mga yan, ng isang opportunity na maipakilala yung kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang biyaya. Kaya ang kanyang biyaya, yun ang kapangyarihan ng Diyos, maipakita niya. Kaya makita mo,
Bagamat ito ating kapatid, ganito ang kanyang dinadala. Spiritually malakas siya. Dahil doon, mga kapatid. Kaya ito ay totoo nangyari kay Pablo. Giging sakdal ang kahinahan. Kaya sabi rito na sinabi niya na bagkus akong magmapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa ang kapangyarihan ni Kristo. At sabi niya, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Karamihan sa atin nalulungkot, umiiyak. Hanggang kailan, Panginoon? Pero sabi ni Pablo, ako'y nagkagalak sa kahinaan. Sa mga pagkakaapi, minsan inaapi tayo. Sa mga pangailangan, marami tayong pangailangan pa rin. Nandito tayo sa abroad, napalayo tayo, nalulungkot tayo. Pangailangan yun, di ba? Mayroon din tayo kung minsan, nung unang pasok mo dito sa Canada, iba yung mga tao, parang na-isolate ka. So, umpisa lang yun. May pangailangan doon, mga kapatid. Pagkakausig, inuusig tayo. Tandaan niyo, mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano, darating yan pagkausig. Gumawa ka ng mabuti, una. Tapos ito pa, mabigat na kapatid, mga paginagpis. So, walang problema sa atin, pero sa parte ng pamilya natin. Diba? Ngunit sabi niya rito, dahil kay Kristo. So, it's more on spiritual trials and adversities and temptation. Mga kapatid. Ito'y kung ano yung nararamdaman natin, mga kapatid. Dinanas, masigit pa ang dinanas ating Panginoon siya. Dahil kay Kristo. Alam niyo ba ang pagiging Kristiyano? Dadanasin natin lahat yan. Tandaan niyo na lang yung 12 apostol. Lahat sila na martyr. Kahit si Pablo, Esteban, pero nakita natin dito, sapagkat pag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Bakit nakayanan nila? Excuse me. Anong minimeditate ko ito, mga kapatid? Alam mo, isang naalala ko doon, si John the Baptist. Si John. Hindi siya pinutuwa. Yung si John na isa, yung in-exile sa island of Patmos. Bago siya in-exile, mga kapatid, yung pinakamainit na oil doon sa binuboil eh. Pero hindi siya tinablan nung kumukulong mantika. So, yung pala, yung kapangyarihan ng Diyos nandun. Yung pala ano yun? Merong hangarin ng Panginoon sa kanya. At anong ginawa ng hari? In-exile siya saan? Sa island of Patmos. Para tanggapin yung revelation. Kaya meron tayong book of Revelation. Dahil kay John. Kasi inalis siya doon. Tignan nyo doon sa island of Patmos, mag-isa lang siya roon. Kung doon nga lang siya sa syudad, baka maistorbo siya doon sa revelation, di ba? Kaya kung minsan dadaling ka ilalayo ka, may revelation sa iyong Panginoon. Amen? Di ba, mga kapatid? So mayroon nagkakalakip-lakip doon, mga kapatid. Isa pang nakita natin doon na sovereign will, hindi nakita. Yung pinag-aralan natin si Joseph. Di ba? Tinapon doon sa balon, binenta, pagdating sa Egypt, nagtagumpay, tapos ikinulong ulit. At the same time, siya ay naging prime minister sa Egypt, pangalawa sa hari. Kung nakikita mo doon, dahil doon, nakita lang yung sovereign will God dahil para maligtas yung buong sambayanan ng Israel. Dahil sa kanya. Ngayon makita natin mga kapatid doon. Siguro minsan makita nyo rin yun. Bakit kayo niligtas ng Panginoon? Bakit ikaw ang daan para maligtas yung sambayanan? Maligtas yung kamag-anak. Di ba mga kapatid, napakaganda yun. Kaya tayo maging doon. Kaya kung minsan daranas tayo. Minsan para bang ibig na natin sumurrender. Kasi may mga problema tayo, tagal na dinadalangin. Bakit ganun? Bakit ganyan? Ngayon mga kapatid,
Dapat natin makita ito. Ito yung pinakahuli. Ito sa Romans 8:28 pa. Sabi rito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Ito ay napaka-popular yan sa Kristiyano, 8:28. Pero basahin natin mabuti ito, no? Kasi marami tayong makita rito. This is understanding God's plan on a personal level. Gawin natin sa personal level to, individual, ano po. Sabi rito, nalalaman natin ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa mga katuwid bagay niya ang matinawag alinsunod sa kanyang asa. Dalawa ang makita muna sa verse na yan. Yung sabi niya, to them that love God, yung mga umiibig sa Panginoon. At saka pangalawa yung God's purpose. So dalawa yung napakahalaga dyan na dapat natin makita. So sa lahat ng umiibig sa Panginoon, sino mga umiibig sa Panginoon? Sino makakaibig sa Panginoon? Yung mga Kristiyano. Amen? Yung iba sabi nila, kayo lang ba umiibig sa Panginoon? Sabi ko nga, sabi ng Biblia, yung kasalanan na nasa puso ng tao, hindi mo maiibig ang Panginoon pag may kasalanan. Kasi sumusuway ka pa rin eh. Yung two greatest commandment is to love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. And to love others like yourself. Yan ay para sa Kristiyano lang yun, na kayang mahalin ang Diyos. Ngayon, sabi rito sa Romans 8:28, on the personal level, yun ang gumagawa. Nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubutis ng mga nagsisiibig sa Diyos. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, may purpose. May purpose. Yan. Kung iisipin natin, lahat ng mga pagtitiis natin, mga problema ganyan, maging sa lahat ng ginagawa natin, mga kapatid na ito, may purpose, mga kapatid. Yan. According to God's purpose. Ngayon, minsan meron tayong disappointments. Meron tayong minsan isang problema ko minsan financial. Minsan problema sakit. Minsan yung death in the family. Minsan may mga aksidente. Alam mo ba mga kapatid, pag dumarating yung mga bagay na yun, ano ang isang bagay na nakita natin dito? Lalo kang lalapit sa Diyos pag may problema. Amen? Iyan ang magbibigay, nagiging na lalo kang lalapit sa Panginoon. Diba? Hindi ka dapat lalayo. Ayun. Tingnan mo si Peter. Isa pang malaking si Peter na backslide. Nagkasala. Anong ginawa niya? Nanumbalik. At nung siya nakapanumbalik, lalo niya minahal ang Panginoon. Kaya nung siya'y papatayin, sabi niya, pinabaliktad yung cross. Dahil hindi siya karapat-dapat sa Panginoon. Mga kapatid, nawa ganun, na lalo tayong maging malapit sa Panginoon. Kasi yung iba, kung kailan may problema, lalong nananahimik, lalong hindi aatin ng fellowship, diba? Hindi mag-prepare meeting. Paano yun? Susuluhin mo yun? Mga kapatid, tandaan natin na kung saan nagkakatipon yung mga anak ng Diyos, nagkakasama, nananalangin, sumama ka roon para maidalangin. Diba? Kailan natin ng saklolo, una sa Panginoon, mga kapatiran, sino bang tunay na nagmamahal sa iyo? Sa Panginoon. Yung mga kapatid mo sa Panginoon, iisa kayong pamilya eh. Diba? Ito yung mga, sabi ko kanina, last Sunday, ito yung mga makakasama mo sa langit. Ba't ba tayo mo silang kasamahin sa fellowship at prayer meeting? Diba? Lumalayo ka sa kanila. Natutuwa si Diablo. Susuluhin ka ngayon ni Diablo. Lalo kang itutorture. Diba? Ayaw mong nagsusulo ka. Mga kapatid, alam mo ba yung yung mga nagpapastol ng tupa?
Pag napahiwala yung isang tupa, yun ang hahabulin ng mga lobo para patayin. Pero yung pastol, siya ang binabalik sila sa kawan. Ang Panginoon, ayaw niya tayo mahiwala. Ibig niya tayong nandun palagi sa kawan dahil may protection ng Panginoon. Alam mo ba na ang Diablo ay may limitasyon ang magagawa niya sa Kristiyano? Kung may pahintulot lang Panginoon. Kung yung nangyari kay Job, di ba? Oh, may permiso. Pero alam na ng Panginoon, nakita niya na si Job ay matapat. Matapat. Mga kapatid, napakaganda na tayo ay malapit sa Panginoon. Actually, hindi sa mas close yung samahan ng Kristiyano, yung sa pamilya, yung spiritual family, kaysa yung pamilya mo sa laman. Kasi sa laman, ang nagbabayn lang sa inyo, yung dugo. Kapatid mo sa dugo, pero kung minsan yung ugali niya masama, mas mabuti pa yung kapatid mo, mabait, di ba? Yung kapatid mo sa Panginoon. Di ba? Kaya nakikita mo yung closeness. Alam mo kung bakit? Binuklod tayo ng pag-ibig ni Kristo. Binuklod tayo ng kanyang dugo. Tayo kabilang sa kanyang iglesia. Kaya makikita mo mga kapatid. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon na alam niyo ba na kagabi naisip ko yung itong online na ito. Alam niyo ba na bago mangyari yung COVID, ito ay inaumpisa na ng 2016. Kukunti lang kami rito noon eh. At kami na Sister Armela, Sister Jane, Sister Rose, Sister Mel, di kami. Saka sino pa iba? Kukunti lang kami ng noon. Tapos yung pala darating ang COVID ng 2019. Hanggang sa ngayon, nagpatuloy ito. Alam mo ba yung kalooban ng Diyos to na kung paano niya ginawan tayo ng paraan. Alam niyo ba mga kapatid, hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Maaring tayo wala sa physical fellowship, but the spiritual fellowship is more than that. Na hindi nagkulang ang Panginoon sa atin. Yung Espiritu Santo kasama natin. Kaya wag nating babaliwalay. Basta ganito. Kaya haharap ka sa Panginoon, magbihis ka naman. Maghilamos ka. At maging presentable ka sa Panginoon. Hindi namin kayo nakikita, pero ang Panginoon nakikita tayo. Mga kapatid. Importante yung ating puso. Presentable. Mga kapatid, mayroon pa akong babasahin dito. Dito sa Romans 8:18, sabi niya rito, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kalwalhatiang mahayag sa atin. For I consider that the sufferings of the present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sinabi yan ni Pablo. Alam niyo ba na dito sa sanlibutan ito, may dalawang nagsasuffer. Kristiyano at yung normal na tao. Yung hindi Kristiyano. Yung hindi Kristiyano, nagsasuffer siya. Kaparehas natin. Pag bumagyo, apektado ang Kristiyano, apektado rin yung hindi Kristiyano. Pag lumindol, o nagkagera, o anuman, apektado rin. Pero ang Kristiyano, pag siya nagsasuffer, mga kapatid, kasama niya ang Panginoon. Amen? Ang hindi Kristiyano, pag siya nagsasuffer, sarili lang niya. At the same time, yung kanyang kasalanan, yung bunga ng kasalanan, talagang magsasuffer siya ron. Dito sa sanlibutan ito. Ngunit, mga kapatid, parehas na mamamatay yan. Ang Kristiyano saan papunta? Sa langit. Ito yung sabi ni Pablo rito, na yung pagtatiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat may tumbas sa kalwalhatiang mayag sa atin, yung glory. Pero yung hindi tumanggap sa Panginoon, namatay siya makasalanan, hindi siya pupunta sa langit, doon siya sa kapahamakan.
Ngayon, merong nangangaro na yung namatay, pwedeng ipanalangin paunta sa langit. Wala po sa Biblia yan. Maraming nadaya dyan eh. Kaya kahit yung makasalanan namatay, sabi niya, rest in peace. Kita tayo sa langit, sabi niya. See you in heaven. Sigurado ba kayo magkikita kayo dun sa langit? Kung ikay papunta sa langit, siya dun sa kabila, paano kayo magkikita? Mga kapatid, ang kasiguruhan, dito pa lang sa libutang ito, nasa Panginoon ka na. Kaya ito yung sinabi ni Pablo rito na mag-suffer man tayo for Christ's sake as a Christian. Pagdating natin sa kinaroon ng Panginoon, nandun na yung kapahingahan sa piling ng Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi dun sa John 3:16, whosoever believes in Him shall not perish but will have eternal life. Kung sino manampalataya sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Di ba sabi pa doon, be faithful till death, and I will give you a crown of life. Mga kapatid, di ba? Kaya, ngayon na higit natin maunawaan, bakit tayo nagsusumikap? Kailangan natin magpumilit sa lahat ng oras. Pati sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung binigyan tayong pagkakataon, maglingkod ng Panginoon, manguna. Bay mga kapatid, blessing yan. Isipin mo, ikaw ay naglilingkod sa Diyos ng pangyarihan sa lahat, ginagamit ka. Di ba? Ngayon, isa pang bagay na dapat natin makita yun. Sabi ni Pablo kay Timothy, study to show yourself approved unto God. Di ba? Workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Manggagawang walang ikinakahiya. Kailangan natin mag-aral sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kalooban niya yun. Mag-aral tayo palagi at sumunod. That's why I have to rightly divide the word. Mga kapatid na minamahal, ano pang masasabi natin kung hindi? Pasalamatan natin para laging Panginoon, nalaman natin ang kanyang kalooban. Sa mga bisita natin, ay kami nagpapasalamat sa Panginoon, nakasama namin kayo. Nawa makita nyo rin ang inyong sarili sa Panginoon na mayroong ibig ng Diyos na ibigay sa inyo, walang iba yung kaligtasan. At mga kapatid, sa kaligtasan, doon natin makita na ang pagkikinaligtas, ikaw ay anak ng Diyos. At ang iyong pangalan ay sinulat sa aklat ng buhay. At ikaw ay pabilang na. Kung tayo'y mamatay man, tayo mabuhay, sabi ni Pablo, ay sa Panginoon tayo. To live is Christ, and to die is gain. Mga kapatid na minamahal, sa mga kapatid ko sa Panginoon, ako'y nagagalak, ang Panginoon nagagalak. Dahil nandito tayo na patuloy naglilingkod. At dalangin natin na higit pang lumago ang bawat isa, magpagamit sa Panginoon. At sa bawat pangailangan ng isa, dalangin natin. Tulungan tayo sa panalangin. Sa lahat nito, pinapasalamatan natin ang Panginoon at niluluwa lahat. To God be the glory. Amen. At Brother Romel ay patugtugon natin yung awit ng panawagan. At mga kapatid, muli ay kung ibig natin mayroong tayong ilapit sa Panginoon sa oras na ito, ang Panginoon ay binibigyan tayong pagkakataon sapagkat nakikita rin niya yung ating pangailangan at kalalagayan. Nawa na